Positibong net satisfaction rating ang nakuha ng ilan sa pinakamatataas sa opisyal na bansa base sa survey ng Social Weather Station sa huling quarter ng 2020. Positibo daw ang survey ng mga opisyal ng gobyerno. Sino ba ito mga ito? Very good o positive 61% ang nakuha ni Vice President at Wow, very good. Education Secretary Sara Duterte. 61%. Oh, grabe ah. Mas mataas ang nakuha niya noong third quarter ng 2023. Naku po. Mali ito, mali. Sorry. Hindi po pala ito. Sandali. Mali. Ang pindot ko, mali. Tama. Natili naman sa good o positive 44% ang satisfaction rating ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Bumaba sa positive 28%. Dali. Double check natin. Kasi parang may something ako nakita eh. Wait. Wait lang. Oo nga. 8 hours ago. Akala ko kasi luma na to survey. Pero kasi 23. Oh. May medyo nawiwirdohan lang ako dito. O moderate ang nakuha ni House Speaker Martin Romualdez. Good o positive 32% ang nakuha ni Chief Justice Alexander Gesmundo, mas mataas sa sinundang quarter. Ginawa ang survey mula December 8 hanggang 11, 2023 sa 1,200 respondents, edad 18 pataas. Sandali. Sandali. Hindi ako makapaniwala eh. Anong napansin nyo? Sandali. Positibong net satisfaction rating ang nakuha ng ilan sa pinakamatataas sa opisyal na bansa base sa survey ng Social Weather Station sa huling quarter ng 2023. Very good o positive 61% ang nakuha ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Mas mataas ang nakuha niya noong third quarter ng 2023. Nanatili naman sa good o positive 44% ang satisfaction rating ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Bumaba sa positive 28% o moderate ang nakuha ni House Speaker Martin Romualdez. Good o positive 32% ang nakuha ni Chief Justice Alexander Gesmundo, mas mataas sa sinundang quarter. Ginawa ang survey mula December 8 hanggang 11, 2023 sa 1,200 respondents, edad 18 pataas. Oo. Pero actually, pag check nyo sa Twitter, syempre nandun ang mga latest, at saka sa GMA, talagang it was 8 hours ago. Ibig sabihin, it's a bagong news po yan. Kasi fourth quarter ng 2023, wala pa yung first quarter ng 2024. Okay? Bagong labas po. Okay? Bagong labas to, pero yung satisfactory ratings ng ng ating mga opisyal. Alam mo kung anong tanong dito, bakit ako nagtataka? Hindi dun sa luma. Hindi to luma. Bago ho ito. Kasi hindi naman kagad na ilalabas yung mga nagsasabing bagong yung mga kalye survey. Hindi ho totoo yun. Yon! Jan TV. Yun din ang tanong ko. Bakit wala yung presidente? Iyon ang tanong ko talaga eh. Survey. Nagtataka ako, bakit wala yung presidente? Anong nangyari? Ito. Meron sa isa. Hindi, iba to eh. Bakit kaya wala?
Kaya pala. Okay. Ayon sa SWS, ito naman lumabas to sa ANC. Kaya lang, mukhang hindi tumagal eh. Mukhang hindi tumagal. Okay? Ipopost natin ha. Mukhang hindi tumagal eh. Yung hindi na uli inilabas. Okay? Ito yung, yan, pakita natin. Okay? Si VP Sara Duterte, ayan. Yung last, ito yung ito yung pinagkukanan. Ewan ko kung ano ang dahilan. Okay? 47, tsaka 61. Lumabas yan sa, linawin natin, lumabas sa ANC to 3 weeks ago. Okay? Itong kay Marcos. SWS din, ratings din, lumabas kay Marcos. Kaya lang, pag i-google nyo, siya na yun. Ano nangyari doon? Bakit ayaw? excuse me po. Hindi na po lumalabas. Mukhang nagkaroon ng pagbabawal na naman. Hindi nilabas eh. Hindi nilabas yung mukha. Alam na. Ibig sabihin, anong that's fake? Anong that's fake? Sa news nga lumabas, that's fake. Ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Mas mataas ang nakuha niya noong third quarter ng 2023. Nanatili naman sa good o positive 44% ang satisfaction rating ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Bumaba sa positive 28% o moderate ang nakuha ni House Speaker Martin Romualdez. Good o positive 32% ang nakuha ni Chief Justice Alexander Gesmundo, mas mataas sa sinundang quarter. Ginawa ang survey mula December 8 hanggang 11, 2023. Ayan ito. Papakita tayo. Tama nga. Oo nga. Meron pala talagang ibig sabihin. Tama. Ilan si Sara Duterte dito? 57 to 61. Tama, mali? Ito. Pakita natin to. Eto. Bakit kaya masyadong late na nilabas ng ng 24 oras? Late na nilabas ng 24 oras to eh. Kasi, ngayon, etong kaninang news lang to pinalabas Kaninang news lang. Pero, ito yung ratings nila nung December 2023. Okay? Ay nako, magugulat kayo dito. Wait a minute. Ito na, papakita ko sa inyo. Wait a minute. Ayan papakita ko sa inyo. Ayan. SWS. Okay? Pakita natin. Ayan. Sa Manila, Manila Bulletin. Ayan. Ito yun eh. Ito yung dating news. Okay? Linawin natin dating news ito. Ibig sabihin, lumabas na pala to dati, inulit lang ng GMA. Okay? Ayan February 8. Tingnan ninyo same news eh. Ito yung very good rating ni VP Sara Duterte, September 2023, 61. Okay? Tapos, naging 57. Going from 57 in September to 61 in December 2023. Yan eh. Di ba? Ito yun. Pakita natin yung news. Ayan yun Gets nyo? Same. Tama, mali? Sabi dito, next top official nakalagay kaya wala si Da Junior. Tama naman kayo doon. Pero ang tanong, bakit yun nang binalita? Bakit hindi binalita na ito yun same eh.
bakit hindi binalita na bumagsak siya dito? Ayan, no? The result showed that President Marcos had 47. Oh. From 44 naging 47 si Marcos. Ayan, ang linaw dyan, no? So, 47 lang si Marcos. Si Sara Duterte dito ay 61. Yun. Yun pala yun. Yun ang dahilan. Alam na natin. Alam na natin. Oh. Hindi, tumaas din naman. In fairness, tumaas din naman si Pangulong Marcos. Tumaas naman siya. Nanggaling siya sa 44, naging 47. Oh. Hindi naman yun ang kini-question natin eh. Ang kini-question natin dito, bakit hindi sinama sa balita? 'Di ba? Bakit biglang dati binalita na? Oh, ito yung siste. Binalita na to dati. Ayan nandiyan sa Manila Bulletin. Same Same survey kasi pinakita ko nga, 'di ba? 57 to 61. Oh, ito rin yung kay BP Sara Duterte. 57 to 61. Ayan ang linaw dito pakita natin. Ayan ayan. Ibig sabihin pareho. 57 to 61 Ayan nakalinaw, 'di ba? So parehong-pareho. Ngayon, dati pa 'yang binalita. Ngayon binalita ng GMA, tapos hindi nila isinama yung sa ating Pangulo. Bakit kaya? Yun ang tanong doon. Kasi mababa ang score? Kasi 47 versus 61? Maaari. Tama, maaari. Pangalawa, hindi lang sa mababa, pero baka nautusan. Hindi kaya? What do you think? What do you think? Ako, more than the malayo, yung 47 to 61, syempre expected na natin yan. Malayo talaga. 47 to 61. More than that, ang kini-question ko dito, hindi yung ratings ni Marcos eh. Ang kini-question ko dito, bakit ganun ang pagbalita ng news? Anong meron? Hindi siya kailangan isama? Sabi nito isa, congratulations, The Junior. Tumaas ka na pala, The Junior. Dapat magpasalamat ka kay Banatbay dahil binalita dito. Kayo talagang mga bangag vloggers, hindi nyo man lang binabalita. Naku po, ano kayang nangyari? Mare. Hindi natin alam kung anong nangyayari. Bakit ganun?